Bigla na lang kumakabog ang dibdib mo, hirap kang huminga. Parang may bumabalot na sobrang lamig o sobrang init sa katawan mo. Nanginginig ang kamay mo at sa isip mo, parang may masamang mangyayari. Minsan parang naisip mo na baka mamatay ka na o baka maatake sa puso ang nararamdaman mo. Kung nararanasan mo na ito, alam mo na kung gaano ito kakatakot. At kung hindi mo pa naranasan, malaking bagay na malaman mo ito. Dahil baka isang araw, ikaw ang makatulong sa taong mahal mo na dumaranas nito. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa katawan habang may panic attack ka at mga totoong paraan base sa research para makatulong na kalmahin ito. Una, alamin natin, ano ba talaga ang panic attack? Ang panic attack ay isang biglaan at matinding pagdaloy ng takot o discomfort na kadalasang sumasama ng malalakas na physical symptoms. Hindi ito basta kabalang. Ito ay parang ang katawan mo bigla na lang ay nag-a-alarm ng husto kahit walang totoong panganib sa harap mo. Ang karaniwang tagal ng panic attack ay ilang minuto lang at kadalasang umaabot sa pinakamatindi nito sa loob ng 10 minuto bago unti-unting humupa. Bagamat maikli lang ito kung titignan sa orasan, para sa taong nakakaranas nito, parang napakatagal. Ano ba talagang nararamdaman sa panic attack? Sa aspeto ng katawan, mabilis na tibok ng puso o palpitations, hirap huminga o parang nasusuffocate, panginginig, pagpapawis, pananakit o pagtutuwing sa dibdib, pagkahilo at pananakit ng tiyan. Sa aspeto ng isip naman, sobrang takot na parang may masamang mangyayari. Pakiramdam na parang mawawalan ka ng kontrol at sa ilang kaso, pakiramdam na parang hindi ka totoo o parang panaginip lang ang nangyari. Ito ay tinatawag na derealization. Importanteng malaman, ang mga symptoms na ito ay talagang katulad ng mga sintomas ng atake sa puso. Kung una mong beses na naranasan ito o hindi ka sigurado, laging mas mabuting magpatingin agad sa emergency room para masiguradong hindi ito problema sa puso. Bakit ba ito nangyayari? Ang panic attack ay nangyayari kapag biglang na-activate ang tinatawag na fight or flight response ng katawan, ang natural na reaksyon ng katawan sa panganib. Ang problema, sa panic attack, biglang gumagana ito kahit walang totoong panganib. Minsan may malinaw na trigger, gaya ng stressful na sitwasyon o pag-alala tungkol sa isang bagay. Pero sa maraming kaso, pwede rin itong dumating ng bigla. Walang malinaw na dahilan kahit kalmado ka lang. Ngayon, ang pinakamahalagang parte ng video na ito, paano ba talaga ito kalmahin? Isa, ang breathing techniques. Kapag naaalarma ang katawan mo, karaniwang mabilis at mababaw ang paghinga natin. Gamit lang ang dibdib. Subukan mong ilagay ang isang kamay sa dibdib at ang isa naman sa tiyan mo. Tapos huminga ng malalim gamit ang tiyan, hindi ang dibdib. Parang binubuga mo ang tiyan mo palabas habang humihinga ng malalim. Isang simpleng paraan na pwede niyong subukan. Huminga sa loob ng 4 na segundo, panatilihin ang hininga sa loob ng ilang segundo, tapos ilabas ng mabagal sa loob ng 6 hanggang 8 segundo. Ang mahalaga rito, gawin mas mahaba ang paglabas ng hininga kaysa sa pagpasok nito. Nakakatulong ito para makalma ang nervous system. Pangalawa, ang grounding techniques. Ito ay mga paraan para mapanatili ang atensyon mo sa kasulukuyan. Sa halip na sa mga nakakatakot na iniisip, isang halimbawa nito ay ang 5-4-3-2-1 technique. Tumingin ka sa paligid mo at tukuyin ang 5 bagay na nakikita mo. 4 na bagay na madadama mo.
3 bagay na naririnig mo, 2 bagay na naaamoy mo, at 1 bagay na natitikman mo. Nakakatulong ito para bumalik ang isip mo sa kasalukuyan, imbes na magpanik. Pangatlo, ang pag-upo o paghinto sa paggalaw. Kapag nararamdaman mo ang panic attack, mas mabuting huminto o umupo muna kaysa maglakad o tumakbo. Dahil ang biglang galaw ay pwede pang lalong magpalala ng symptoms. Pang-apat, ipaalala sa sarili mo na temporary lang ito at hindi ito panganib sa buhay. Pwedeng magsabi sa sarili mo na simpleng mga salita gaya ng lilipas din ito o ligtas ako, kahit hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sa una, mahirap paniwalaan ito, pero unti-unting nakakatulong ito sa paglipas ng panahon. Panglima, ang progressive o muscle relaxation. Ito ay ang paraan ng pagpiga at pag-relax ng bawat grupo ng muscle sa katawan, mula sa paa hanggang sa ulo. Kapag napansin na ang utak mo na nakarelax ang katawan mo, tumutulong ito para bumaba rin ang iba pang mga symptoms, gaya ng mabilis ng paghinga. Paano kung ikaw ang kasama ng taong may panic attack? Manatilihing kalmado. At huwag sabihing huwag ka nang mag-alala o wala namang dapat ipag-alala. Sa halip, kilalanin mo ang kanilang nararamdaman, gaya ng pagsabi ng nandito ako, kasama mo at lilipas din ito. Tumulong ka sa kanila na huminga ng mabagal, sabayan mo sila sa pagbilang habang humihinga. Manatili sa tabi nila at huwag silang iwan mag-isa maliban kung sila mismo ang humihiling nito. So, kailan dapat kumonsulta na sa profesional? Kung paulit-ulit na ang panic attacks o kung nag-aalala ka na ng husto tungkol sa susunod na pagkakataong magkaroon ka nito, hanggang sa umiiwas ka na sa mga lugar o sitwasyon dahil dito, ito ay mga aring senyales ng panic disorder. Isang kondisyon na tinatayang naranasan ng 2-3% ng mga tao kada taon. Ang magandang balita, ang panic disorder ay treatable sa pamamagitan ng therapy at sa ilang kaso, gamot. Walang mali sa paghingi ng tulong sa isang psychologist o psychiatrist. Sa katunayan, ito ang isa sa pinaka-epektibong paraan para talagang mabawasan o mahinto ang mga panic attack sa pagpatagalan. Kaya ito ang dapat niyong tandaan. Ang panic attack, kahit gaano man ito kakatakot, habang nangyari ay hindi nakakamatay at lumilipas ito. Ang mga breathing at grounding techniques na napag-usapan natin ngayon ay pwedeng makatulong sa sandaling iyon. Pero kung paulit-ulit na ito, ang profesional na tulong ang pinakamabisang susunod na hakbang. Kung meron kayong sariling karanasan sa panic attack, i-comment nyo sa ibaba. Baka ang sinasabi nyo ay makatulong din ito sa iba na nakaranas na ganito. Mag-subscribe kayo sa Healthy Pinoy para sa mas maraming content tungkol sa mental health. Salamat sa panonood mga ka-health. Paalam!